Mga kapuso, nakabantay pa rin po ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakasariwang balita kaugnay sa pananalasa ng bagyong Christine. Nasa Isabela kung saan naglandfall na ang bagyo si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nakatutok naman sa Aurora si Katrina Son. Nakapwesto sa Ilocos Norte si JP Soriano at nasa City of Pines Baguio si Sandra Aguinaldo. Nakabantay naman sa Quezon Province si June Veneracion. Wala na, hanggang bubong na yung tubig. Unahin natin kumustahin ang sitwasyon sa Isabela kung saan naglandfall ang bagyong Christine. At may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, sa mga oras nga na to, ramdam pa rin ang epekto ni Bagyong Christine sa malaking bahagi sa probinsya ng Isabela. Simula kaninang madaling araw hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan sa malaking bahagi ng probinsya. Gaya na lamang dito sa aming kinaroroonan sa bayan ng Tumawini. At dahil nga sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan ay umapaw na yung ilog sa bayan, dahilan para bahain na ang ilang palayan, maisan at maging kalsada sa ilang barangay dito yan sa bayan ng Tumawini. Pinalilikas na sa ngayon yung mga residente na nakatira malapit sa ilog. Actually, 6 na barangay yung pinakabinabantayan ngayon sa bayan ng Tumawini. Ngayong umaga, mabilis ding inilikas ng mga magsasaka ang kanilang mga alagang hayop para hindi matangay o malunod sa baha. Samantala, aabot na sa 400 individuals ang nasa evacuation center dito yan sa bayan ng Tumawini. Tuloy-tuloy na rin yung distribution ng relief goods ng lokal na pamahalaan. Ayon naman sa PDRRMO Isabela, mahigit 3,000 individuals na ang nasa mga evacuation center. Hindi pa rin madaanan ng ilang tulay sa probinsya at wala pa rin kuryente ang ilang lugar sa Isabela. Rafi? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Dahil sa bagyong Christine, 10 bahay ang nasira't natabunan ng lupa sa Libon, Albay. Napaiyak na lang ang mga residenteng yan matapos masaksihan ang pagwasak ng lupa sa kanilang mga tahanan sa Zone 3, Barangay Burabod. Wala namang napaulat na nasaktan. Sa bayan ng Ginubatan, kabi-kabilang landslide din ang naitala dahil sa walang humpay na pag-ulan sa lugar. Isang residente ang nasawi habang patuloy na hinahanap ang isa pa. Bukod sa pagbaha, nalubog din ang ilang sasakyan sa lahar na muling dumaloy kasunod ng pag-ulan sa Ginubatan. Ayon sa PHIVOLCS, mula nitong Lunes, October 21, nagbuga ng mahigit 1,000 toneladang asupre kada araw ang Bulkang Mayon. Nakapagtala rin ng 2 volcanic earthquakes at 8 pagguho roon. Sa Naga, Camarines Sur na isa sa mga napuruhan sa bagyong Christine, 10 barangay pa rin ang lubog sa baha. Sa panayam ng unang balita kay Naga City Mayor Nelson Legacion, yan daw ang dahilan kung bakit hirap silang i-rescue ang ilang residente. Nasa 2,000 pamilya na raw ang nananatili sa evacuation center at posible pang madagdagan. Sa mga lugar naman na humupa ng baha, sinisimula ng ibalik ang supply ng kuryente. Ayon kay Mayor Legacion, kailangan pa ng mas maraming bangka para makapag-rescue sa mga bahang lugar. Ang kailangan po natin ay motorized boat o kaya kahit simpleng bangka. May mga lugar na hindi po kaya ng truck. Kagabi may sinubukan po kami na ilang lugar. Kahit yung military truck ay hindi po makapunta. Magdamag ding inulan ang Metro Manila dahil sa bagyong Christine. Nalubog muli sa baha ang ilang kalsadang madalas bahain gaya ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Balitang hatid ni Bea Pinlac at EJ Gomez. Ito ang eksena sa Mauban Street, corner G. Araneta sa Quezon City kagabi. Malakas ang paglagasa ng baha sa kalsada na di na nadaanan ng mga motorista. Nagbaha rin sa E. Rodriguez, corner G. Araneta kagabi. Ilang sasakyan ang naiwan na lang nakapark sa gilid ng kalsada. Sa bahaging ito ng Araneta Avenue sa Quezon City, kita ang 3 truck na maala sandwich
ang eksena. Ayon sa mga tauhan ng MMDA, tumirik daw ang mga yon matapos nilang subukang suungin ang kalsadang ito. Umabot daw sa hanggang sa lagpas bewang ang tubig baha noong kasagsagan ng tuloy-tuloy at malakas na pag-uulan kagabi na nagpaapaw ng creek sa lugar. Puyat daw ang inabot ng mga residenteng gaya ni Jake dahil sa bahang pumasok sa kanilang bahay. Inabot po kami sa loob ng bahay, ma'am. Bali hanggang bewang po. Actually, perwisyo po siya kasi may pasok pa po ako. Hanggang ngayon po, hindi na po kami nakatulog. Nag-start po siya ng 3:00. Wala po kami matulugan kasi yung tulugan po namin inabot talaga eh. Perwisyo rin daw ang naging pagbaha sa negosyong sari-sari store ni Edison. Ang bilis ng tubig. Mahirap talaga kasi unang-una, tatanggalin ko lahat, dadalhin ko sa taas, tapos bababa ko na naman. So tapos ito, walang tigil ng linis, gano'n, dire-diretso. So puyat pati, yung babantayan namin yung pagbaba ng tubig. Talagang perwisyo talaga nangyari. Umabot sa lagpas baywang ang baha sa kahabaan ng Araneta Avenue dulot ng malakas na ulan kagabi na nagpaapaw ng creek sa lugar. Kasabay ng paghupa ng baha ang paglitaw ng halo-halong mga basura sa kalsada. Kita rin ang mga nagtumbahan ng mga barrier. Patuloy naman ang pagmonitor sa lugar ng mga tauhan ng MMDA para maabisuhan ng mga motorista kaugnay sa mga kalsadang pwede nilang madaanan. Galing ng monumento si Jules bago niya naisipan na dumaan sa C3 sa Caloocan. Nagbaka sakali raw siya na makakaiwas sa traffic at baha, pero ang ending... Ito nga, nabungaran namin mas mataas pala yung baha. So stranded kami rito. Pero magtatry ako maglakad. No choice, kailangan ko iwan. Itatabi ko lang na maayos. Then para makapunta ko doon sa aking pupuntahan. Si Michael naman nag-abang muna na bumaba ang tubig. Mas mahirap daw kasi kung lumusong siya at ang mangyari, tumirik siya sa gitna ng baha. Delikado, baka tumiyik yung motor. Mahal magpa-maintenance eh. Ay dadalawang isip pa ako eh. Bali siguro susugugin ko to kasi may pasok pa ako ng 4:00 eh. Anong oras na eh. Sa MacArthur Highway naman, hindi rin nakaligtas ang ilang motorista sa baha. Kaya nagpalipas muna sila ng oras, umaasang huhupa ito at makakatuloy sila sa kani-kanilang biyahe. Alanganin pa po eh. Malalim pa eh. Baka masiraan lang eh. Sobrang taas ng tubig kasi ma'am eh. Tsaka mahirap na masiraan. Tsaka di rin ako makabalik sa work. Hintay muna para pakasakaling mas umokay mamaya. Bea Pinlac, EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi madaanan ng ilang kalsada sa Lopez, Quezon dahil sa bahang dulot ng bagyong Christine. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, sa mga kapuso nating motorista, kung ang inyo pong dala ay mga light vehicles lang at may balak po kayong bumiyahe mula Bicol papunta dito sa Quezon, kundi naman kaya ay mula Quezon papuntang Bicol, ay mag-isip-isip na po kayo dahil ito yung sasalubungin ninyong problema. Tatabi lang ako bahagya, Rafi, para makita nyo yung live video ng sitwasyon dito sa Lopez, Quezon. Hindi po yan ilog. Yan po palayan na umapaw dahil dun sa napakalakas na buhos ng ulan na ibinagsak dun sa mga kabundukan at napunta dyan sa palayan. 3:00 ng madaling araw, Rafi, kanina, na magsimula ang PNP na pigilan ang mga light vehicle na makatawid dito sa ginagawang viaduct dito sa Lopez, Quezon para na rin sa kaligtasan ng mga motorista at mga pasahero. Patuloy kasi ang pagtaas ng tubig sa area na ito. Ang pinalulusot lang ay mga truck, bus at pickup. May ilang motorsiklo tayo nakita kaninang nagtangka, pero yun nga, inabot sa gitna at tumirik yung kanilang daladala. Kapag tag-ulan, ganito raw talaga ang problema dito sa may ginagawang itong Kanda Ibaba Viaduct para may ligtas na madaanan kapag bumabaha. Ongoing yung construction dito para nga ma-address yung problema na yan, Rafi. Kapag maulan kasi ay bumababa ang tubig mula sa kabundukan at napupunta sa mga palayan. Dito nakadalasan namang umaapaw papuntang kalsada. Kaninang umaga, nasa 80 ang pila ng mga sasakyan na hindi makatawid, pero siguradong mas mataas na yan o mas mataas na ang bilang ngayon dahil marami pa ang hindi nakakaalam sa sitwasyon dito. Yung mga may gusto talagang lumusot, yung iba'y naglalakad lang para makatawid. Yung iba naman ay isinasakay yung kanilang mga motorsiklo sa mga balsa para makatawid mula sa magkabilang dulo
nitong binahang area nito dito sa bayan ng Lopez, Quezon. Yan muna ang latest. Mula rito, balik sa Rafi. June, meron bang alternatibong madadaanan yung ating mga motorista na naabisuhan natin ngayon? Nagbaha na nga dyan at huwag nang dumaan dyan sa lugar na yan. Yan din yung tinanong natin, Rafi, dun sa mga pulis dito, no, kung meron bang pwedeng lusutan na iba. Dahil nga napaka-crucial itong daan nito. Ang sagot nila, hindi. Kaya napakahaba talaga ng pila ng mga sasakyan dito sa bahaging ito, dito sa may Lopez, Quezon, at dun sa kabilang banda doon, nandun yung ating team at dinudokumento yung sitwasyon, ang haba ng pila ng mga sasakyan, yung mga pasahero nasa loob lang kanilang mga sasakyan, yung mga medyo nagtitipid ng gasolina ay nakapatay yung kanilang makina, yung iba naman ay nakaandar. Meron din namang mga malalaking truck dito ng pamahalaan, merong military truck, meron nga tayo nakitang truck ng MMDA na nandito, Rafi, at sila yung nagbibigay ng libreng sakay sa mga nandito para makatawid lang mula sa magkabilang dulo na ito, Rafi. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan. June Veneracion. Bubong na yung tubig. Mamayang hapon, inaasahang makatawid na ng Hilagang Luzon at nasa West Philippine Sea na ang severe tropical storm Christine. Dakong 12:30 kaninang madaling araw na maglandfall ang bagyo sa Divilacan, Isabela ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, nasa Cordillera na ang bagyong Christine. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour. Base sa 8 a.m. bulletin, nakataas ang wind signal number 3 sa southern portion ng Cagayan, buong Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Abra, buong Benguet, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales, buong Pangasinan, La Union at central at southern portions ng Ilocos Sur. Wind signal number 2 naman dito sa Metro Manila, Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, buong Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, buong Bulacan, nalalabing bahagi ng Tarlac, buong Pampanga, at nalalabing bahagi ng Zambales, buong Bataan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, northern at central portions ng Quezon kasama ng Pulillo Islands at Lubang Island. Nasa wind signal number 1 naman ang Batanes, nalalabing bahagi ng Quezon, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, buong Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan kasama na ang mga isla ng Calamian at Cuyo, buong Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang mga isla ng Ticao at Burias. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique kasama ang Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar, northern portion ng Samar, buong Biliran, northern portion ng Eastern Samar at sa northwestern portion ng Leyte. Nananatili ang banta ng 1 hanggang 2 metrong taas ng storm surge o daluyong sa ilang coastal areas ng Aurora, Cagayan, Ilocos Provinces, Isabela, La Union, Pangasinan at Zambales. Pinapayuhan ang mga residente na lumayo sa beach o baybaying dagat. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan pa rin ngayon sa halos buong Luzon at ilang panig ng Visayas. Posible ang intense to torrential rains sa ilang lugar. Maging alerto tayo mga kapuso sa banta ng baha o kaya ay landslide. Uulanin din ang ilan pang bahagi ng bansa dulot ng trough o extension ng bagyo. Inaasahang bukas, bandang hapon, lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Christine. Hindi pa man nangyayari yan, may panibagong low pressure area na binabantayan sa labas ng PAR. Namataan niya ng Pag-asa mahigit 2,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Mataas po ang tsansa nitong maging bagyo at papasok sa PAR sa linggo base sa datos ng Metro Weather. Nagsasagawa ngayon ng preemptive release ng tubig ang ilang dam dito po sa Luzon. Yan ay bilang paghahanda sa inaasahang dami ng ibubuhos na ulan ng bagyong Christine. Ayon sa Pag-asa, may 2 gates ang nakabukas ngayon sa Binga Reservoir sa Benguet. Nasa mahigit 570 meters ang water level ngayon doon. Tig-isang gate naman ang nagpapakawala ng tubig sa Magat, San Roque, Ambuklao at Ipo reservoirs.
Umapit sa puno ang isang lalaki sa Nabua, Camarines Sur para hindi matangay ng rumaragasang baha. Napayakap na lang ang lalaking yan sa isang puno sa barangay Santo Domingo. Bandang alas 9 ng umaga kahapon nang ma-upload sa social media ang video. Makalipas ang ilang oras, tsaka siya na-rescue. Sa Libon Albay naman, naranasan din ang pagragasan ng baha. Makikita pa ang isang residente na sa bubong na naglalakad. Maging sa ibang bahagi ng bayan, yero na lang ang kita sa ilang bahay sa taas ng tubig. Sa panayam ng Super Radio DZBB sa Police Regional Office 5, 20 na ang napaulat na nasawi sa Bicol Region. May 4 namang nawawala. Base naman sa pinakahuling tala ng NDRRMC, may 6 na nasawi sa rehiyon, 4 ang sugatan habang 5 ang nawawala. Lahat ng mga bilang ay binavalidate pa. Samantala, harap-harapang inakusahan ng pang-aabuso si Pastor Apollo Kibuloy ng ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa pagdinig ng Senado. Muli namang itinanggi ni Kibuloy ang mga paratang at iginiit na sa korte niya sasagutin ang mga ito. Balita hatid ni Maki Pulido. It was only when I left out of the group, that I finally clearly understood that the man I had believed to be God's chosen and holy was an impostor, oppressor, and deceiver. The man I had revered as a holy figure was in reality an ordinary mortal, one who had exploited my genuine commitment and dedication to God. Sa pagdinig ng Senado, inilahad ng isa sa mga orihinal na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Teresita Valdehueza ang pang-aabuso umano sa kanya ni Pastor Apollo Kibuloy. Nangyari raw yan noong 1993. Mula Maynila, pinapunta raw siya ni Kibuloy sa Cebu dahil may sasabihin anyang importanteng mensahe. Pero noong sila na lang dalawa ang nasa loob ng hotel room, sinabihan siyang matulog sa tabi ng pastor. Ang mga bagay na ito inilahad ni Valdehueza habang nasa parehong pagdinig si Kibuloy. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation." Katakot-takot na parusa at pamamahiyari ng ginawa umano kay Valdehueza nung magsabi siyang gusto na niyang tumiwalag. My exaggerated story was then distributed to all his leaders and ministers, and they believed I was filthy, I was pervert, and I was wicked, painting me as the sole guilty party, while ACQ remained innocent. Isinalaysay rin ni Valdehueza ang anyay quota system sa mga KOJC worker para sa fundraising. 500 to 1,000 pesos kada araw ang quota ng ilang KOJC worker sa pagbebenta ng kakanin. Si Valdehueza minsan na raw nagkakota na 10 to 15 million pesos mula sa caroling. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan nang mag-absent sa paralan at ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan, inuna ang pagkaroling, inuna ang paghanap ng pera. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Humarap din ang Ukrainian na si Yulia na pinili ring magpakita ng mukha sa pagsasalaysay ng sexual abuse na nangyari sa kanya. He had the key of each room, and just in the middle of the night, he come to my room and have sex with me. Then, and you cannot run away. Ayon sa Davao City Police, nasa 200 babae ang ginahasa umano ni Kibuloy sa mga nakalipas na taon. Through his preaching with the inner pastorals, per narrative of the former pastorals, Kibuloy aimed to acquire 1,000 women anchored on the biblical story of Solomon, king of Israel, who had 700 wives and 300 concubines. Ang mga alegasyon ng sexual abuse mariing itinanggi ni Kibuloy. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso
at doon ko haharapin. Idinetalye rin ng CIDG Regional Field Unit 11 ang umano'y private army ni Kibuloy na tinatawag na Angels of Death na panakot umano sa mga miyembro ng KOJC. Apollo Kibuloy handpicked trusted members with background in military and security training to compose the Angels of Death, which later on utilized as liquidation team to various KOJC locations nationwide. Giit ni Kibuloy, gawa-gawa lang ang mga paratang na meron siyang private army. Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Nang makaharap ang media pagkatapos ng pagdinig, sabi ni Kibuloy, sa korte niya sasagutin ang mga alegasyon. This one is like trial by publicity. Wala kaming resource person. Walang galing sa amin, galing lahat doon sa kabila. O kaya, yung KOJC incident, hindi naman binanggit. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala na, hanggang bubong na yung tubig. Nasa bandang Cordillera sa mga sandaling ito ang bagyong Christine. At mula sa Baguio City, may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, dahil nga sa patuloy na pagulan dito sa Baguio City ay binabantayan yung ilang barangay dito dahil sa posibleng landslide. Kanina nga po ay nakabisita kami sa isang barangay na tinatawag na Barangay Lower Quirino Hill at nakita namin doon ang isang dati ng landslide na tinakpan ng mga trapal para daw hindi sumipsip ng tubig yung lupa at hindi lalo itong gumuho. Ang problema, Rafi, meron 2 bahay sa tuktok nito at katabi rin nito yung barangay hall mismo. At isa doon sa mga bahay ay nilisan na ng mga may-ari pero yung isa meron pang 3 residente na naroroon at binisita nga ito kanina ni Mayor Benjamin Magalong at kinausap ng kinatawan ng barangay yung pamilya na nananatili pa doon at sinabi nila na sa ngayon ay wala silang balak lumikas at alam naman daw nila kung kailan sila lilikas kapag napakalakas na ng ulan. Pero ngayon, Rafi, ang nararanasan namin dito ay nasa moderate to heavy rains na po at minomonitor din ang 2 lagoon para naman sa posibleng pagtaas ng tubig doon na maaring magdulot ng pagbaha. Ang sitwasyon dito ngayon, Rafi, sa aking kinalalagyan ay wala pong tigil ang pag-ulan. Kung huhupa man ito ay ilang minuto lamang at kung kanina, binalita namin kanina umaga na nasa moderate lamang ulan, ngayon po ay madalas nag-heavy rains na po dito na may kasama pang hangin. Pakita ko lamang sa inyo, Rafi, dito sa aking likuran. Ito po ay Burnham Park. Yan, wala hong namamasyal dito ngayon dahil sarado at dinidiscourage po ang mga turista, mga residente na mamasyal ngayong oras na ito. Rafi? Sandra, nabanggit mo nga moderate to heavy yung ulan dyan sa lugar mo pero nandyan na yung mismong bagyo. Meron ba tayong impormasyon kung yung buntot ng bagyo kapag palabas na ito, mas lalakas yung ulan dyan sa inyong lugar, Sandra? Yes, Rafi, yan nga yung inaantabayan ng LGU. Dahil sabi nila, ito na nga yung bagyo, pero hindi pa rin daw ito yung lakas na inaasahan nila. At mararanasan nga daw yung talagang heavy rainfall mamaya pang gabi hanggang kinabukasan at maaari nga daw yun na yung magiging buntot ng bagyo. At sinasabi rin ni Mayor Magalong na kahit paano tingin nila ay nakatulong yung mga kabundukan para ma-shield sila. Pero yun nga, hindi pa rin siya nakakahinga ng maluwag, Rafi, dahil eto nga, as we speak, ang lakas na po ng ulan dito sa Baguio City. Rafi? Kaya abiso pa rin sa mga residente dyan, huwag pong magpakakampante porket palabas na yung bagyo. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Sandra Aguinaldo. Wala na, hanggang bubong na yung tubig. Kumuha tayo ng update sa Ilocos Norte kung saan nagpatupad na ng preemptive evacuation at may ulat on the spot si JP Soriano. JP?
Rafi, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang mahihina hanggang malalakas na pag-ulan at yan nga po ang naranasan natin simula pa kahapon, pero ayon po sa local officials, hindi pa ito yung inaasahan nilang pinakabugso talaga ng malakas na ulan at hangin dahil nga po inaasahang mangyayari ito paglapit pa ng bagyo dito sa Ilocos Norte na posibleng mangyari mamaya o bukas bago lumabas papuntang West Philippine Sea ang bagyong Christine. Yan ay kung hindi nga magbabago ang galaw ng bagyo. Rafi, di pa man ramdam ang buong epekto ng bagyong Christine sa Ilocos Norte, nagkaroon na rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay ng ilang bayan sa probinsya simula pa kahapon. Gaya ng mahigit 100 pamilya na residente ng barangay Kasilyan sa bayan ng Bacara. Ngayong araw, meron ding mahigit 50 pamilya mula naman sa barangay Gabu, Lawag, Ilocos Norte na dinala rito sa Gabu National High School kung saan tayo naroon sa mga oras na ito dahil kadalasang binabaha ang mga barangay na ito kapag tuloy-tuloy ang mga ulan at may bagyo na una na silang inilipat sa magkakahiwalay na evacuation centers. Meron pong 21 munisipyo at 2 lungsod dito sa probinsya ng Ilocos Norte na naka-alerto na ngayon sa magiging epekto ng bagyong Christine bukas o mamayang madaling araw. Kanina may napaulat na ilang malalaking bato na bumagsak sa isang bahagi ng Manila North Road along Barangay Pansian sa Pagudpud, pero agad din naman itong na-clear at possible na sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa announcement naman ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotok ay suspendido na po ang lahat ng klase sa lahat ng antas, public at private schools sa probinsya, pati na rin po ang trabaho sa local government. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan, JP Soriano. Nadagdagan ng mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Kabilang dyan ang Tagkoyan, Quezon na nakapagtala ng mahigit 100 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at pangisdaan. Nagdeklara rin ng state of calamity sa buong probinsya ng Albay at Camarines Norte, Magpet sa Cotabato, Bulan sa Sorsogon at Lagonoy sa Camarines Norte o Camarines Sur. Otomatikong iiral ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na nasa state of calamity. Damang-dama rin ang bagsik ng bagyong Christine sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa masamang panahon na nagdulot ng pagbaha at landslide. Ang mainit na balita hatid ni Femarin Dumabok ng GMA Regional TV. Hanggang dibdib ang taas ng baha sa ilang bahagi ng Mapanas, Northern Samar dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa isang paaralan doon, isinalba ng ilang teacher ang kanilang gamit pero naabutan pa rin ng baha. Nang humupa ang tubig, nabalot ng putik ang eskwelahan at nabasa rin ang mga libro. Sa bayan ng Mondragon, nag-poor visibility dahil sa malakas na ulan at hangin. Binaha rin ang bayan ng Katarman. Ayon sa Northern Samar PD-RRMO, nasa mahigit 11,000 pamilya o mahigit 36,000 tao ang apektado ng pagbaha at landslide. Karamihan sa mga apektadong residente nasa mga evacuation center. Binaha rin ang maraming kalsada sa Santa Margarita, Samar. Sa lakas ng hangin, nahati ang bubong ng isang barangay gym. Sa Catbalogan City, puspusan ang pagsasaayos ng mga nasirang poste ng kuryenteng itinumba ng malakas na hangin. Nalubog din sa baha ang ilang bahay sa Hipapad, Eastern Samar. Nasa 49 na pamilyang nakatira sa Coastal Barangay ang inilika sa Talisay sa Cebu dahil sa malakas na hangin at alon. Stranded naman ang ilang pasahero sa Iloilo at Bacolod nang kansilahin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Magulat na lang ko. Di kaya ang bulaklak na dala ko pangkumpuni sa chapel namin. Malawakang pagbaha rin ang naitala sa Maguindanao del Sur. Sa Mamas Sapano, may mga pamilyang inirescue. Mataas din ang tubig sa bayan ng Talayan at ang Patuan. Hinampas din ng malalaki at malalakas na alon ng Cagayan de Oro City. Nagulat daw ang mga residente sa mabilis na pag-akyat ng tubig dagat. Agad na lumikas ang mga residente sa covered court. Kinaumagahan, tumambad ang ilang bahay na wala ng bubong at may mga inanod ding gamit sa dagat. Nagigdahig na pa man mi sa ato sa daan Unya, pagdagko na sa lamakod mi kay ang salog, na usdak naman siya, nawala naman ang mga tuko. Di na ako makapanguha sa among mga butang kay wala naman ang salog na ni agharang mahugno naman ba.
Nananawagan ng tulong ang mga apektadong residente para maitayong muli ang kanilang mga nasirang bahay. Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa Bagyong Christine at panibagong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Kausapin natin si Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maulang umaga at welcome po ulit sa Balitang Hali. Maulang umaga sa inyo, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, saan na po eksakto ngayon itong bagyong si Christine at napanatili ba nito yung kanyang lakas at speed? Rafi, sa ngayon nga ay patuloy itong tinatawid itong Northern Luzon area at kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa may bandang Bauco Mountain Province. So yung sentro nito nasa kalupaan pa rin po ng ating bansa. At the last 6 hours na panatili nito yung lakas nito bilang isang severe tropical storm. Taglay pa rin ni Christine ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso abot naman ng hanggang 160 kilometers per hour. Inaasahan natin na posibleng mamayang gabi yung pinakasentro ng bagyong si Christine ay makakalagpas na nga ng kalupaan ng ating bansa at posible naman na sa darating na Biyernes ng gabi ay tuloy na itong lalabas ng ating air responsibility. Ganun pa man, meron pa rin po tayong mga nakataas na warning signal sa mga kababayan po natin na under the places with the warning signals number 3, 2, and 1, as much as possible, manatili pa rin po sa loob ng bahay at patuloy na makapag-ugnayan sa kanilang local government at saka local disaster managing officers para po sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Pakipaliwanag nga po, sa Hilagang Luzon naglandfall itong bagyong Christine pero Bicol Region yung isa sa mga napuruhan nung papasok pa lamang siya. Rapi, ang nangyari po kasi habang nasa Philippine Sea pa itong sentro ng bagyong si Christine, yung malawak na ulap nitong tinatawag natin na spiral cloud bands ay paulit-ulit na tumama po sa Kabikulan. So kahit napakalayo pa ng sentro nito. No? Now, paulit-ulit na tumama sa Kabikulan, paulit-ulit pong bumuhos ang maraming paulan dito sa Bicol Region kung kahit napakalayo pa ng bagyo ay binaha na nga itong Bicol Region itong mga nagdaang araw. At yung concentration ng paulan nito ay mostly nasa kanlurang bahagi po ng bagyo. So yung unang tatamaan ng kanlurang bahagi ng bagyo, yun yung unang makakaranas ng maraming paulan, which is ito nga pong Bicol Region. At kung napansin natin, dito sa Metro Manila, bagamat may mga occasional na heavy rains tayo, pero hindi po natin naranasan yung mas maraming paulan na naranasan ng mga kababayan natin sa Kabikulan ng mga nagdaang araw. Kung ikukumpara po doon sa bagyong Ondoy na tumama sa Metro Manila, mahina yung bagyo pero malakas yung ulan. Ano pong comparison kaya nito? Well, sa ngayon, Rafi, kasi magkaiba sila ng lugar na tinamaan. Ang isang natatandaan ko na naidulot ng bagyong si Ondoy ay nagpaulan ito ng more than 400 millimeters of rain sa loob lamang ng 3 hanggang 4 na oras. Ngayon, base sa mga datos na nakalap natin nitong mga nagdaang araw, gaya nga ng mga ilang lugar sa Kabikulan, Eastern Visayas, lumagpas ng more than 400 millimeters of rain ang naidulot ng bagyong ito sa ilang bahagi nga ng ating bansa. So in terms of rainfall, sabihin na natin, although hindi pa tapos kasi yung bagyo, no, hindi pa natin totally may conclude na halos pareho ng dami ng ulan ang binuhos ng naturang nabanggit nating bagyo, si Ondoy at saka itong si Christine. No? Pero yun nga, parehong bagyo ay nagdulot ng mga malawakang pagbasa sa mga iba't ibang lugar na at kaya tayo dito sa Pag-asa ay patuloy tayong lagi nagbibigay na abiso na kapag may bagyo, dapat po natin pagandaan yung mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, pag-uhon ng lupa at ganoon din yung malalakas na hangin na pwedeng makapaminsala sa mga struktura, ilang uri ng pananim at maging makapagpatumba po ng mga poste ng kuryente. Ano naman pong latest dito sa namumuong sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Kailan po ito magiging bagyo? Tama, Rapi, no? May minomonitor po tayong isang low pressure area at kanina nasa laing 2,295 kilometers ang layo sa silangan ng Mindanao. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility pero we're not ruling out the possibility na maging bagyo ito. Malaki ang tsansa na maging bagyo ito at posibleng ngayong araw, bagamat nasa labas ito ng ating air responsibility, posible tayong maglabas ng tinatawag nating tropical cyclone advisory. Sa mga susunod na araw, dalawang senaryo nakikita natin. Maaaring kumilis din ito patungo sa Northern Luzon area or maaaring pumasok ng PAR and then lumiko, mag-recurve na tinatawag natin at lumabas din sa northern boundary ng ating air responsibility. So dalawang posibleng senaryo ang aabangan po natin kaya sa mga kababayan po natin, no, paunang abiso na. Aside sa bagyong si Christine, antabayanan din po ang mga succeeding tropical cyclone bulletin natin na posible sa isang panibagong sama ng panahon na nasa labas po ng ating air responsibility. Pero kahit hindi po tatama sa lupa, magpapaulan ito sa bansa. Well, yun nga, gaya nga na nabanggit natin kanina, Rafi, no, isang senaryo,
posibleng lumapit ito sa Northern Luzon area. Pag natuloy yung scenario ito, then asahan pa rin po natin yung mga paulan hindi lamang sa Northern Luzon kundi maging sa Central Luzon area. Otherwise, kung yung scenario number 2 tayo, yung papasok ng PAR, liliko, papalayo ng ating bansa or magre-recurve, then wala po tayong mararanasan na paulan. Okay, maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw sa lahat. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Hanggang bubong na yung tubig. Nakaranas ng malakas na hampas ng hangin sa Baywalk sa Binmali, Pangasinan kaninang umaga. Walang pagulan pero ramdam ang epekto ng bagyong Christine. Nakahilera na ang mga bangka sa kalsada habang mataas pa rin ang alon sa dagat kasunod ng storm surge kagabi. Patuloy ang pag-iikot ng mga otoridad. Partikular na ininspeksyon ng seawall. Magsasagawa naman ng investigasyon ng mga otoridad ukol sa naiulat na sumadsad na barko sa baybaying bahagi ng barangay Buenlag. Nakaranas din ng storm surge o daluyong mula sa dagat ang bahagi ng Lingayen kaninang madaling araw. Bumaha tuloy sa Lingayen Baywalk. Tinatayang lampas tuhod ang pinakamalalim na baha na umabot hanggang Capitol Complex. Patuloy na nakamonitor ang otoridad sa sitwasyon. Lumikas na ang mga residente sa ilang barangay sa Kasiguran, Aurora. Update tayo roon sa ulat on the spot ni Katrina Son. Katrina? Rafi, malakas na pag-uulan ang nararanasan natin ngayon sa bayan ng Kasiguran dito sa Aurora. At dahil dyan, ilang mga lugar dito ang binaha. Pasado alas 8 ng gabi nang magsimulang umulan ng malakas dito sa Kasiguran sa Aurora. Bukod sa malakas na ulan, malakas din ang ihip ng hangin. Kaya naman kahit gabi na ay tuloy-tuloy ang pagdating ng mga lumilikas sa mga evacuation sites. As of 6 a.m. kanina, umabot na sa 22 out of 24 barangays ng Kasiguran ang lumikas. Umabot ito sa 503 families o 1,525 individuals. May 342 families naman o 115 individuals na outside evacuation o yung mga nakitulog o nakituloy na muna sa mga kamag-anak o kakilala. Dahil naman sa tuloy-tuloy na pag-uulan, binaha ang ilang mga lugar dito. Kasama na riyan ang Barangay Marikit, Barangay Tinib at Barangay Calyantes, Purok 5. Dito, pinili ng ilang mga residente na manatili na muna sa kanilang mga bahay. Kailangan daw kasing bantayan ang kanilang mga gamit. Ang Barangay Esperanza naman, isolated na at tanging truck lang ang makakadaan. Abot bewang kasi ang baha sa mga kalsada rito. Kaya naman sila ang unang dinalhan ng mga relief goods. Ang mga palayan dito nagmistulan ng ilog. Umapaw din ang ilog dito na umabot pa sa kalsada. Dahilan kung bakit namatay at nalunod ang ilang mga baka. Hanggat may taas pa naman po ay hindi po kami aalis kasi po ay may mga gamit po kaming kailangan na itaas hanggat kaya. Madalas kasi yung mga nakaraan umuulan naman sa amin talaga pero dahil siguro malakas yung ulan sa kabundukan kaya pagbaba niya talagang ibang kailugan namin tumaas din. Rafi, panawagan naman ng MDRRMO dito na wag daw sana muna umuwi ang mga evacuees o mga lumikas sa kanilang mga bahay, lalo na doon sa mga matataas ang baha dahil may posibilidad daw na mas tumaas pa ang baha rito mamaya. Rafi? Maraming salamat at patuloy kayo mag-ingat, Katrina Son. Mga mare at pare, kaisa po ang ilang celebrity sa panawagan ng tulong para sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Christine. Sina Julian San Jose at Raver Cruz shinare ang contact details para sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Prayers for Bicol Region naman ang mensahe ni Kaylin Alcantara na isa ring Bicolana. May safety reminder naman ang Bicolana Beauty at Miss Universe 2018 na si Catriona Gray. Busy man sa kanyang training sa California, may call for donations din si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. No pets left behind naman ang patuloy na panawagan ni Carla Abellana ngayong may kalamidad. Si Marian Rivera looking for ways na raw para tumulong sa mga apektado ng bagyo.
may bagyo talaga ngayon at marami talagang nasalanta talaga na kung sana ay mag-ingat sila. Tingnan natin kung anong pwede natin extend na tulong para sa mga kababayan natin. Wala na, hanggang bubong na yung tubig. Mga kapuso, nakataas ngayon ang iba't ibang babala sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa bagyong Christine. Ayon sa Pag-asa, may red rainfall warnings sa Batangas at Occidental Mindoro. Orange rainfall warning naman sa Cavite at ilang bahagi ng Laguna, Quezon at Palawan. Yellow rainfall warning naman dito sa Metro Manila, Rizal, Bataan at sa ilang pampani ng Quezon, Laguna, Palawan, Antique, Aklan, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha at landslide. Tatagal ang mga nasabing rainfall warning hanggang alas 2 ng hapon. Lumikas ang halos 600 residente na nakatira malapit sa Taal Lake sa Lipa, Batangas dahil sa masamang panahong dulot ng bagyong Christine. Sa tulong ng mga otoridad, nailikas ang mga residente ng Sitio Tagbakin. Nananatili sila ngayon sa isang paaralan doon na nagsilbing evacuation center. Dahil sa bagyo, malalakas na alon ang naranasan sa lugar. Nilipad at sumabit naman ang isang yero sa linya ng kuryente dahil sa lakas ng hangin. Sa buong probinsya, may ilang bahaging nakararanas din ng power outage. Nagbabala ang tibok sa posibilidad ng muddy stream flow sa mga ilog sa paligid ng Bulkang Kanlaon dahil sa masamang panahon. Posible raw kasing tangayin ng malakas na pag-ulan ang deposito ng abo sa paanan ng bulkan mula pa sa nakaraang pagputok nito noong Hunyo. Naka-alert level 2 pa rin ang Kanlaon. Sa nakalipas na 24 oras, halos 6,500 tonelada ng asupre ang ibinuga nito. Pinag-iingat din ng mga residente roon sa posibleng steam o phreatic eruption ng Kanlaon. Mga mare at pare, paalala lang po hanggat maaari ay huwag lumusong sa baha ngayong tag-ulan at may bagyo. Pero kung hindi talaga maiiwasan, suriin ang sarili at tandaan ang tips para makaiwas sa leptospirosis. Ayon sa Department of Health, kung ngayon lang lumusong sa baha at wala namang sugat, kailangang uminom ng gamot kontra leptospirosis sa loob ng 1 hanggang 3 araw pagkatapos lumusong. Kung ngayon lang naman lumusong sa baha pero may sugat, kailangang uminom ng gamot bawat araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kung maraming beses at tuloy-tuloy ang paglusong sa baha, may sugat man o wala, kailangang uminom ng gamot kada linggo hanggang tumigil na sa paglusong sa baha. Mga kapuso, huwag kalimutang magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para mabigyan ng reseta ng doktor. Mga kapuso, agad na kumilos ang GMA Kapuso Foundation at naglunsad ng Operation Bayanihan para sa mga apektado ng bagyo. Bumiyahe na ang mga truck na may dalang donasyon patungo sa Quezon Province at Albay. Kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para sa inyong donasyon na malaking tulong sa mga nasalanta. Sa mga nais mag-donate, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Ang inyong donasyon po ay 100% tax deductible at mag-donate lang po sa mga nasabing official channel. Huwag po basta maniniwala sa mga posibleng nagpapanggap na taga-GMA Kapuso Foundation. Naglilinis na ng kanilang bahay ang ilang residente sa Quezon City matapos bahain. Detalye niyan sa ulat on the spot ni Marisol Abduraman. Marisol? Matinding baha nga ang naranasan ng mga residente dito sa Barangay Santo Domingo kung saan tayo naroon ngayon. Specifically, Rafi, nandito tayo ngayon sa Don Pepe Street. Kung nakikita naman ninyo, no, talaga namang napakakapal ang putik dito at napakadumi. Dahil ito nga ikangay aftermath matapos silang makaranas dito ng matinding baha. Ayon sa mga residente dito, Rafi, 12 midnight nag-umbisang tumaas ang baha. Around 2 a.m. ng madaling araw kanina, umabot na sa lampas tao ang baha dito mismo sa ating kinatatayuan. At sa loob ng mga bahay, inabot na ang kanilang first floor. Kaya naman, kanya-kanyang bitbit ang mga residente ng kanilang mga gamit papunta sa second floor. May salba lamang ang mga ito.
Around 7 o'clock na kanina, mga 6 to 7 in the morning na raw humupa ang baha dito sa lugar. Kaya eto ngayon, puspusan ang kanilang paglilinis. Umaasa sila, Rafi, na sana naman ay hindi nang bahain para muli sila makapag-umpisa dahil bukod sa talagang perwisyo ang dulot ng baha sa kanila, apektado rin ang kanilang kabuhayan. Ang problema, Rafi, ganitong nakakaranas na naman tayo ng pag-ulan, kaya nangangamba ang mga residente na baka bumaha ulit sa lugar. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Ito ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.